Ang umaga po, mga mahal na kapatid. At nais ko din po magbigay ng maikling testimony sana. Gusto kong pasimulan sa pasasalamat sa ating Panginoon. At lingid naman na po sa kaalaman ng bawat isa na ang aking asawa ay nagdadalang tao. At marahil hindi ko pa na-express sa harapan ninyo ang aking pasasalamat sa Panginoon. Bagamat ang pasasalamat namin mag-asawa ay talagang naroon na halos ang puso namin ay lumulukso-lukso nung nalaman na siya ay nagdadalang tao, mga mahal na kapatid. At sa mga unang buwan, unang mga linggo na siya ay simula nung nalaman namin na nagdadalang tao siya, ay naroon yung kasiyahan namin. At makalipis ng ilang mga linggo ay napalitan ng worry. Tapos after ng worry ay naging masaya na naman. At sabi ko, ganyan talaga ang buhay Kristiyano. Hindi talaga pwedeng ang buhay ay lagi na lang masaya. Minsan kinakailangan din na makaranas ng ilang mga pagliliglig sa buhay ng isang mananampalataya. At yung pregnancy journey ng aking asawa ay sa pagpatak ng 5 weeks ay hindi na nagiging madali sapagkat siya ay nagiging maselan na po sa pagkain. At parang nakikita ko na hindi katulad ng ilang mga nanay na nagbubuntis na madalang magsusuka, madalang na kahit gano'n ang kalagayan ay malakas kumain, pero siya ay nanghihina na. At maging ako ay nahihirapan din. At may oras yung kanyang pagsusuka every 10 o'clock p.m. at 11 o'clock p.m. At gabi-gabi yan. Ngayon kasi ay 9 weeks na siya. At kapag na-ultrasound na, doon talaga malalaman kung ilang weeks na or ilang days. Pero base sa record namin, sa computation ng doktor, ay sa araw na ito ay 9 weeks na siya. At bagaman nanghihina na nahihirapan na din ako na nakikita siya na panay ang suka, ay pinagkakatiwala ko sa Panginoon ng lahat. At hindi madaling bagay, mga mahal na kapatid. Talagang naisip ko yung nabanggit ni Ate Ilay dati na hindi na siya ulit magbubuntis. At kaya nalaman ko na talagang mahirap pala talaga. At sabi nga sa Psalms chapter 127, verse 3, "Children are a gift from the Lord, a reward from a mother's womb." So itong verse na ito ay bigla kong hinanap sa Biblia nung nalaman namin. Kasi inaalam ko, mga mahal na kapatid, kung ang malaman ba na buntis ng asawa ay considered na ba na isang regalo sa Panginoon, o masasabi mo lang na regalo kapag nakikita mo na or after birth. At sabi, hindi pa man pinapanganak ang isang baby, ito ay considered na bilang regalo mula sa Panginoon, kasi there is a life growing inside the womb. At yung malaman pa lang yun ay isang malaking regalo na, mga mahal na kapatid. At hindi lang doon nagtatapos, bagaman nandoon nga yung worry namin, worry ko sa kanya, na from time to time ay hindi na nakakain at hindi na rin nakakainom ng gamot. Alam natin na importante yung multivitamins, lalo na sa panahon ngayon na kalat ang influenza virus. Nagkaroon pa siya ng sakit nung nakaraang linggo, na doble pa. Doon yung pag-worry namin kasi nasa developing stage pa siya. At pwedeng magkaroon ng defects sa baby kapag nagkaroon ng sakit ang nanay. At nadagdagan yung worry ulit. At sinundan pa ito, pagkatapos ng paggaling, mga mahal na kapatid, ay sinundan pa ng kakulangan sa pinansyal. Nag-worry na kami sa health ng aking asawa, ay nadagdagan pa ng pag-worry sa pinansyal sapagkat muling sinubok sa pananampalataya. At alam nyo na inawit namin nung nakaraang linggo na ikaw ang yaman ko. Inawit namin iyon.
At pagkatapos ng ilang araw, pagkatapos naming awitin, siguro last Sunday ba yun? Barjep, yung ano namin? Last Sunday na. Tapos after ng ilang araw ay nandun yung pagsubok. Alam na to ng mga ibang kalalakihan dito, mga brothers. Yung aking motor ay hinatak nung Martes. At yung awit ko nung Sunday, tawang-tawa nga ako kasi ang minsay ng awit, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap ko'y sasapat. Yung motor ko, pangarap ko yun. Pangarap ko yun, kaya ko binili yan sapagkat estudyante pa lang ako, pinapangarap ko na magkaroon ng sniper. Ngayon, inawit ko nung Sunday na ang pangarap ko ay sasapat sa piling ng Panginoon, tinanggal yung pangarap ko. Inalis. At doon, decided na talaga ako na alisin na talaga yan kasi nagiging burden na din sa amin ng aking asawa at isa po sa pinapriority ko yung kanyang panganganak. At sa ganun ay makapag-ipon din kami ng husto at hindi din maging pabigat sa both parents namin, kila mama, kila mami. At naroon, decided na talaga ako noon. Inabot ng 3 araw bago ako nag-decide na kunin ulit sapagkat hindi talaga ako nag-iisip man lang na lumapit kahit kanino, hindi ko man lang naisip na kunin pa yon nung mga unang araw. At marami akong naririnig na mga sa paligid ko na sayang talaga sapagkat 10 months na lang yon, babayaran na lang yung 4 na buwan na hindi nabayaran, 6 months na lang, yung total ng 6 months na yon ay 30,000 na lang. So akin na yung motor kapag nabayaran yung 6 months na yon. So sa trabaho ko, mga kinukonsensya din ako ng mga colleagues ko doon. At pagdating ko pa sa bahay, nakikita ni Sister Thea ako na naglalakad, nagbabike, simula Santo Domingo hanggang pauwi. Kapag may mga pangangailangan, ay naawa na siya. At pagkatapos, nung Pitcha 9 na, yung redemption date kasi noon ay August 9, kailangan matubos na yun kasi kapag hindi yun makuha within that 3 days, ay consider na yun as repo na ibebenta na kapag mayroong client doon na nagka-interest, ibebenta nila. So, buti na lang ay wala naman nagka-interest pero yung mga ilang nakakabit doon sa motor ay nawala na. Nawala agad. At nung panahon na yon, nung ika-3 araw ay habang ako nagbabike na pagbulay-bulay ko na siguro kaya binibigay sa akin ito ng Panginoon kasi baka pinupush ako na alisin ko yung pride ko kasi ayaw ko talagang humingi ng tulong kahit kanino, mga malapatid. Ayaw kong humingi ng tulong kila papa, kila mama, sapagkat gusto kong panunayan na kayang-kaya ko naman. Kaya nadiskartehan ko nga ng mga ilang buwan. Tapos ngayon pa ako ihingi ng tulong at isa pa, decided na akong alisin talaga yon. Pero nung panahon na yon, ika-3 araw ay habang nagbabike ako, naramdaman ko yung awa sa sarili ko. Naawa ko sa sarili ko nung nagbabike. Okay lang sana na mayroon akong motor tapos nagbabike kasi wala akong iniisip. Kasi exercise pa ngayon. Pero yung nagbabike ako dahil walang motor, nakakaawa. Naawa ko sa sarili ko. Maging Sister Thea, naawa din sa akin. Kaya alas 10 siguro ng umaga ay nag-message na ako kay pwede ba sabihin? Nag-message na ako kay Brother Chad. Sabi ko, Brother Chad, kailan nyo pa pasimulan yung kesame nyo? Sabi niya sa Monday. Sabi ko, agad ako, nag-isip ako, kalooban pa ba talaga ng Panginoon na kunin ko ulit? O ito ay paraan ng Panginoon para makalaya ako? Kaya nung sinabi niyang Monday, napag-isip agad ako, baka hindi nga kalooban ng Panginoon. Pero meron pang mga ilang tumulong at meron din akong dinapitan at nakapagbigay din agad. So bali yung kabuuan ay nakay Barchad tapos yung ibang tao na nahiraman ko ay doon na lang kukunin at ibabayad agad kay Barchad para makapag-start na talaga hindi ma-delay yung kesame nila. So sa madaling sabi, naroon na habang nasa pagbubulay-bulay kung kalooban pa talaga ay mayroon ng mga ilang tao na may concern
lalong-lalo na si Kuya Ryan. Siguro nabanggit nga ni Thea na nung pitsa 8 pa lang panay nang hanap ni Kuya Ryan ng mahiraman. At na-appreciate ko yung concern at halos mapaiyak ako dahil isa din ako sa nag-benefits ng pangangaral ng Wednesday. Kaya advice ko siguro sa mga bisita natin, kung may mga bisita, Brother Justin, attend ka ng Wednesday. Weekday service, mapipil mo na special ang pangangaral. Lalo na sa mga bisita kasi ma-absorb mo talaga. Sa ilang mga bisita na hindi pa naman familiar sa gawain natin, mahirap talagang ma-absorb yung gawain sa Sunday. Kaya mas maganda kung bisita ay Wednesday. Kasi si Brother Joshua nga, weekday yan na convert dahil sa pangangaral about baptism. At naroon yung paksa noon ni Brother Ryan na what is in your hand, binubulay-bulay ko talaga yun habang nagbabike ako. At naisip ko na nagbe-benefits ako doon sa mga kapatid na kung ano yung meron sa kamay nila. Unang-una, yung mga nalalapitan, pinush ng Panginoon na alisin ko yung pride ko at lumapit ako sa kapatid kasi kailangan ko ang kapatiran. Kailangan natin ng mga kapatid natin. At naroon nga ay hindi na ako nagdalawang isip pero nung kukunin na ay may mga madlang. Yung una ay Lunes magpapatabaw sila Brother Chad. Yung pangalawa, nawawala yung resibo ng motor. Hindi ko matutubos yung motor kapag wala yung account number, pero buti na lang ay okay din naman. Kaya isa pa yun sa napaisip ako. At pangatlo, may pangatlo pa yun eh. Yung pangatlo na tila baga pumipigil na makuha ko yung motor. Hindi ko na maalala, mga malapatid. At nung pagdating ko doon ay naging smooth naman yung processing. At naging walang problema naman. At dito sa last ko, mga malapatid, ay yung sa darating na Martes siguro ay kami ay pupunta po ng Makati para magpa-PET CT scan kay Mama. Nag-benefits din kami sa pangangaral ng Wednesday sa pamamagitan ng ating kapatid Brother Jeff sapagkat walang pagdadalawang isip na ipagamit yung sasakyan sapagkat kapag kami magkukommute, kasama kasi si Papa, si Mama, si Kuya Benjo, magkukommute ay magagastusan. Pero nung nag-meeting kami nung last Sunday ay kung pwedeng makahiram na lang ng sasakyan sa kapatiran. At yun nga ay plano kong kausapin sa personal si Brother Jeff pero nagkasakit. Kaya hindi naka-attend ng Wednesday kaya message ko na lang siya. At hindi naman nagdalawang isip pero mas lalo kaming nahiya nung sinabi niya na sige tuloy, ipapa-PMS ko yung sasakyan. Nabaisip ko, itutuloy pa ba namin? Mahal ang pagpa-PMS, lalo na kung maraming papalitan doon. Baka abutin ng 10,000 Brother Jeff. Tapos isa pa, hindi pa nagpa-appointment pala si Brother Jeff doon sa papa-PMS niya, baka hindi pa matuloy. At naroon mga malapatid yung pasasalamat at nakita ko yung paggawa ng Panginoon sa aming buhay, Mr. Thea. At maraming salamat din sa bawat kapatid, maging man kay Ninong at kay Ninang Jane, kila Kuya Ninoy. Kahit sa kalsada kami nag-usap doon sa request ko sa kanya, hindi rin siya nagdalawang isip. Sabi ko, gusto ko sana hanggat maaari doon sa bahay nila. Pero naroon yung pagtulong. Maraming salamat sa tulong ng bawat isa. At nawa ay lahat tayo mga malapatid at isa pa sa naisip ko ay sa pamamagitan nito, nakakaranas kami ng pagtulong ng mga kapatiran. Sabi ko kay Sister Thea, kapag tayo nagkaroon, huwag ka din magdadalawang isip na tumulong. Kasi kapag ikaw na ang hinihiraman, ibig sabihin, pinagpapala ka ng Panginoon at sapat-sapat ang pagpapala sa iyo. Kaya yun yung pananaw namin at paninindigan ni Sister Thea. At sabi ko, kailan kaya namin mararanasan na mayroong kapatid na hihiram sa amin ng 10,000? Diba? Siguro kapag naranasan namin na may humiram ng 10,000, ang sarap siguro sa pakiramdam. Pero hindi lang magiging masarap sa pakiramdam kapag hiniram kapag ikaw ay kapos-kapos din. Pero yung tinutukoy ko ay kapag pinagpapala na tayo, ang sarap magpahiram sa mga kapatiran. Kaya nawa
lahat tayo, mga mahal na kapatid, ay makaranas ng pagpapala mula sa ating Panginoon nang sa ganon ay malaya tayong makakatulong, malaya tayong makakapagbigay sa nangangailangan. At isa pa sa naisip ko, yung giving namin, Mr. Thea, sa loob ng isang buwan, siguro 370. Sunday, Wednesday, kasi for 4 weeks, 370, kasama na yung Wednesday service, tagba 20. Sabi ko, ano kaya kung ipanalangin natin ito? Sabi natin sa Panginoon na, Panginoon, ito lang ang kaya namin. Palaguin mo po ito nang sa ganun. Lumaki po ang may bibigay namin at marami ang matutulungan na kapatiran. Kasi nag-benefits din po ako noon. Yung church fund natin noon ay nakahiram din ako noon. Kaya kung sino man, yung salapi na yon na may bibigay namin, kung sino man ang makakahawak, nawa ay pagpalain ng Panginoon. So nawa, mga malapatid, ay ganun ang maranasan po natin sa buhay pananampalataya. At minsan, natatakot na din ako mag-testimony at umawit ng mga mensaheng kasi pagkatapos ng ilang weeks, susubukin agad. Katulad nung ikaw ang yaman ko, tinanggal yung pangarap kong motor. Kaya mag-ingat tayo sa nararamdaman ng puso natin. Baka may ilan tayo, at nasampulan na tayo dati na may kapatid na nagpatotoo, nagsabing hindi na mawawala sa gawain. No? Pagkatapos nung sunod na linggo ay nawala. Nawa ay higit pang pagpapala ang maranasan natin sa Panginoon. God bless us all, mga mahal na kapatid.